Patuloy na putan! Patuloy na putan! Patuloy na putan! Diskaya! Ikulang! Wala akong panabutin! Diskaya! Ikulang! Mainit na usapan ngayon sa Senado. Bakit nga ba biglang yumaman ang ilang kontratista at paano nila nakuha ang napakaraming proyekto sa gobyerno? Sa Senate Blue Ribbon Committee, umamin si Sara Diskaya na may kaugnayan siya sa napakaraming kumpanya na may kontrata sa gobyerno. At hindi lang basta kaugnayan, may connection din dito ang kanyang pamilya. Pero pinagtuunan ng pansin ang pagkakaroon ng maraming kumpanya na iisa lang ang may-ari pero sabay-sabay nakakakuha ng mga proyekto sa gobyerno. Pati ang posibilidad ng pakikipagsabuatan sa Department of Public Works and Highways o DPWH at ang magarang pamumuhay ng mga kontratistang ito ay hindi nakaligtas sa tanungan. Isa sa mga humarap, si Sara Diskaya ang may-ari ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Sa pagdinig, sinabi niya na nag-divest na siya sa St. Timothy Construction, St. Gerard Construction at iba pa. Pero nang tanungin, inamin niyang may connection pa siya sa 8 pang construction companies na may kontrata sa gobyerno. Dito na pumasok ang matitinding tanong ng mga senador. How come you're still a chief operating officer, pati ang asawa mo, sa ilang construction companies na ito? Ang sagot ni Diskaya, hindi po ako COO ng mga companies po. Sinabihan siya agad, "Ma'am, you're under oath. Don't forget." Sabi niya, "Opo, CFO po pero hindi ako COO po." Napakunot ang noo ng mga senador. Bakit po CFO ka pa rin kung nag-divest na po kayo at opisyal ka pa rin po dyan? Depensa ni Diskaya, tumutulong lang po ako doon sa mga ibang companies po. Lumabas sa pagdinig na ilan sa mga kumpanyang ito ay kasama sa listahan ng top contractors na inilabas ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kumpanyang nakakuha ng napakaraming kontrata mula sa gobyerno. Idinagdag pa ng mga senador na lumilitaw din na kamag-anak ni Diskaya ang ilan sa mga may-ari ng iba pang kumpanya. Nang ipakita ang mga calling card ng asawa ni Diskaya mula sa iba't ibang construction companies, umamin siya na ang ilan ay pinsan, pamangkin at anak niya. Ako na hindi ako naniniwala na wala kayong contact sa DPWH. Magkano binibigay mong porsyento o advance sa mga taga-DPWH para mabigyan ka ng proyekto? Sagot ni Diskaya, wala po akong binibigyan sa DPWH po. Wala po akong kausap talaga. Pero hindi kumbinsido ang senador at bumanat, baka may pakita akong sulat sa'yo. At the end of the day, pag nagsinungaling ka, ipapakita ko yung sulat mo. May nagtanong pa, umaabot ba hanggang 40%? Sagot ulit ni Diskaya, wala po akong sa DPWH, wala po akong kausap talaga. Sa pagtatanong ni Senador Bato de la Rosa, nilinaw niya kung kailan nagsimula si Diskaya sa mga flood control projects. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Sagot ni Diskaya, siguro mga 2016 onwards po. Pinilit siyang siguruhin ang sagot. Please make sure of your answer. 2016? Sagot niya, yes po, 2016 onwards po. Pero hinarap siya ng senador. Sa interview mo dati, sabi mo nung DPWH na kami, gumanda ang buhay namin. Ano ibig sabihin nun? Sagot ni Diskaya, we have been in the construction business for 23 years. So I would presume na in 23 years, pwede naman siguro kami kumita. They spliced the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. Pero hindi natapos doon ang matitinding revelasyon. Nang itanong ng mga senador ang tungkol sa kanilang lifestyle, nagulat ang lahat ng sabihin ni Diskaya na may 28 luxury cars ang kanilang pamilya. May nagtanong, ilan yung luxury cars mo? Sagot niya, nasa 28 po. Pinalakpakan ito ng ilang senador sa gulat. Saan nyo gagamitin yung 28 kotse na luxury cars? Araw-araw gusto mong magpalit ng kotse. Sagot ni Diskaya, no, I have 4 kids that use it all the time. Pero hindi pa tapos ang mga banat. You bought that from the taxpayers' money? Sagot ni Diskaya, no po, hindi po. Sumagot ang senador, wag na tayong maglokohan dito. May isa pang banat. Ang balita ako sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong. Tama ba? Sagot ni Diskaya, yes po. Ganito kaluwag sa pera, hindi lang si Diskaya ang piniga sa pagdinig. May isa pang contractor, ang MG sa Midan Construction, na nadiskubreng nakakuha ng 20% ng kontrata sa ilalim ng Marcos's administration
kahit General Engineering A lang ang kategorya nito. Sa ilalim ng batas, hanggang 300 million lang ang bawat proyektong pwedeng gawin ng ganitong kategorya. Tinanong siya, nakakakuha ka ba ng more than or up to 300 million? Sagot niya ay hindi po, Your Honor. Pero nagbanta ang senador, kapag napatunayan na with your category A, nakakuha ka ng more than 300 million, then you will be charged for lying. Baka makontempt ka. So nakakasiguro ka na hindi ka nakakakuha ng 300 million? Sumagot siya, isang single project po yun, Your Honor. Pero kinuwestiyon siya kung bakit tila hinati-hati ang proyekto para makalusot. Kasi ang ginawa mo, bin-rig up mo ito. Halimbawa, 500 million ang ginawa mo, inahati mo with the DPWH District Engineer 100, 100 o inisplit mo yung contract. Then you were able to circumvent the law. Malalaman po namin yun eh. Naroon din sa pagdinig ang may-ari ng Wawa Builders na naunang naiuugnay sa ilang ghost projects sa Bulacan. Nang tanungin tungkol dito, ang sagot niya, I invoke my right against self-incrimination, Your Honor. Natawa at nagulat ang ilan sa sagot na ito. Okay, can you repeat your answer? Sagot ng contractor, I invoke my right, Your Honor. Napasabi ang senador, My God. Dahil sa mga usaping ito, may mga contractor, nakakasuhan at bahagi ng ulat ng Senado ang magre-rekomenda ng paghahain ng kaso laban sa ilang resource persons. Ang payo ng mga abogado ng contractor, huwag magsalita sa ngayon. Sa dulo ng pagdinig, naglabas ng babala ang Senado. Ang may-ari ng Hightone Construction and Development Corporation ay i-issuehan ng show cause order dahil hindi ito dumalo sa hearing. Kasunod nito ang posibleng pag-aresto sa kanila. Bukod pa rito, kinwestiyon ng mga senador ang Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB dahil lumabas na 2 sa 3 miyembro ng board nito ay kontratista rin ng gobyerno. Inamin naman ito ng PCAB at nangakong iimbestigahan ang mga kontrata. Gusto ni bagong DPWH Secretary Vince na linisin ang kagawaran at siguruhing tapos na ang panahon ng katiwalian. Kaya malinaw ang direktiba niya kapag napatunayan na ang isang contractor ay may ghost project o gumawa ng substandard na proyekto, automatic, blacklisted for life, walang palusot, walang lusot. At hindi lang blacklisting, may kasamang kasong isasampa para managot ang lahat ng sangkot. Habang tinututukan ang mga reforma, mainit din ang naging pagdinig sa Senado. Hindi lang ghost projects ang sinilip, kundi pati ang lifestyle ng ilang opisyal ng DPWH. Isa sa mga umamin ng pagkukulang ay si Engineer Henry Alcantara, dating hepe ng 1st Engineering District ng Bulacan. Sa gitna ng alegasyon ng ghost flood control projects, naka-preventive suspension siya ngayon. Ayon kay Alcantara, nagtiwala siya sa pirma ng kanyang mga tauhan kaya pumirma rin siya sa mga dokumento ng proyekto. Hindi pa rito nagtatapos ang laban. Sa September 8, itutuloy ang pagdinig sa Senado at inaasahang dadalo muli ang mga kontratista at mga opisyal ng gobyerno. Kaya abangan, lalabas ba ang katotohanan? May sabwatan ba talaga sa likod ng mga proyekto? At paano natin masisiguro na ang pera ng bayan ay napupunta sa tamang proyekto, hindi sa mga Rolls-Royce at magagarang kotse?